Why would the members answer that? We don't have the authority to speak. Oo naman yung pinagsasabi mo. Why? Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang isa sa mga politiko na unti-unting nakikilala at napupusuhan ng mga Pilipino. Ang tinutukoy ko dito mga kapatid ay walang iba kundi si House Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Ating alamin kung bakit gustong-gusto siya ng maraming Pilipino at ano nga ba ang ilang mga kakayahan na nakita sa kanya ng ating mga kababayan. Kung kaya't nakuha niya ang suporta ng mga ito. Lahat ng yan ay ating aalamin dito lang sa channel na ito. Si Rodante Dizon Marcoleta ay isang politiko na nagsisilbi bilang representative para sa Sagi Party List mula noong 2016 at ang Deputy Speaker ng 18th Congress magmula pa noong 2019 sa pamumuno ni Speaker Alan Peter Cayetano at Lord Alan Velasco. Nakilala rin si Marcoleta dahil sa pagkundina nito noon sa CHR. Noong 2017, minungkahi ni Marcoleta na maglaan na lamang ng 1,000 para sa taunang budget ng Commission on Human Rights dahil hindi umano nito pinoprotektahan ang karapatang pantao ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang siya ay binabatiko sa kanyang masiding giyera kontra sa ipinagbabawal na gamot. Ayon kay Marcoleta ay buti pa raw ang mga kriminal dahil ipinagtatanggol ng CHR ang mga ito. Pero pagdating sa mga kapulisan natin na nadidihado ay tahimik ang mga ito. Si Marcoleta ang kinatawa ng One Sagip, isang party list na nagre-representa sa mga maralitang mamamayan na nakatira sa mga lungsod. Isa rin si Marcoleta sa mga bumoto sa ilang landmark bills tulad ng libreng tuition sa kolehiyo, reproductive health bill. Kasama rin niyang isinulat ang panukalang batas tungkol sa mga libreng serbisyo ng pangunahing gamot para sa mga Pilipino at ang Magna Carta for the Poor at marami pang iba. Para sa kaalaman ng karamihan, si Marcoleta din ang nag-akda ng mga prangkisa para sa ibang mga broadcasting network na ilang taon nang nag-ooperate. Kabilang dito ang Bohol Chronicle Radio Corporation, Raha Broadcasting Network at TV5. Si Marcoleta rin ang principal author ng prangkisa ng GMA Network. Ang katapangang hinangaan ng maraming mga Pilipino. Habang mahigpit na pinapanood at tinututukan ng buong bansa noon ang matagal na hearing tungkol sa renewal ng prangkisa ng ABS-CBN, ay isang tao naman ang siyang naging sentro ng attention dahil sa matindi nitong pagtutol na ma-renew muli ang prangkisa ng bias na istasyon. Ito ay walang iba kundi si Rodante Marcoleta. Si Marcoleta ang pinaka-vocal na mambabatas na tumututol sa franchise renewal ng ABS-CBN noon. Noong una ay inis na inis ang maraming Pilipino kay Marcoleta dahil sa pagtutol nito sa renewal ng istasyon. Ngunit agad itong napawi nang walang maipakitang konkretong sagot ang management ng ABS-CBN sa mga tanong at pagkondena ni Marcoleta. Dahil dito ay unti-unting nabuksan ang isipan ng maraming mga Pilipino at napagtanto na dapat lang talaga na maipasara ang istasyong ito. Salamat sa matalinong pagkondena at pag-question dito ni Marcoleta. Sa kabuuan ng mga pagdinig, kinuwestiyon niya ang iba't ibang issue ng ABS-CBN, kabilang ang citizenship ni Eugenio Gabil Lopez III, ang ownership ng network, ang 50 taong operasyon ng ABS-CBN na di umano ay labag sa konstitusyon, at ang legalidad ng muling pagkuha ng pamilya Lopez sa ABS-CBN noong 1986 matapos itong ipasara noon sa kanila ni dating Pangulong Ferdinand Marcos noong panahon ng martial law. Sa makatuwid ay nasabon ng gusto ang ABS-CBN sa mga ginawang pagkwestiyon sa kanila ni Marcoleta at nakatulong ito ng malaki upang maipasa ang desisyon na huwag payagang makapag-renew ng prangkisa ang ABS-CBN. Bukod sa pagpabor nito noon na i-deny ang renewal franchise ng ABS-CBN,
na hinangaan ng maraming mga Pilipino, ay hinangaan din naman siyang muli sa ginawa niyang pagkondena sa mga senador na naninira sa ating Pangulo at sa gobyerno nito. Noong nakaraan sa ginawang delivery speech ng Sagip Party List na si Congressman Rodante Marcoleta, ay makikita na nakuha niya ang interes ng maraming mga Pilipino pagkatapos ng diretsahang niyang pagkondena at pagbatiko sa ilang mga senador na walang ibang ginawa kundi humanap ng butas sa ating gobyerno na kanilang masisilip upang masira ang imahe nito sa paningin ng mamamayang Pilipino. At ang isa sa mga ginagawang tulay ng mga senador na ito ay ang imbestigahan ang tungkol sa koneksyon ng gobyerno at ng Pharmaly. Dahil dito ay hindi na nakatiis si Marcoleta at nagsalita na dahil puro kasinungalingan at chismis lang naman daw ang pinagsasabi ng mga senador na ito na tutol sa pamamalakad ni Pangulong Duterte. Ayon kay Marcoleta ay walang ibang ginawa ang mga ito kundi pamamahiya, pananakot at panghaharas. Yan ang ginagawa ng mga senador sa mga iniimbitahan nila mga witness o resource persons sa mga Senate hearing. Matapang at walang dalawang isip na pinagalitan ni Congressman Marcoleta ang lahat ng politiko na sangkot sa paninira ng pamahalaan. Gayon din ang mga aspirant senators na kaya lamang daw tumakbo ay dahil sa kagustuhang maibalik ang higanting network at bias na istasyon na ABS-CBN. Maaalala noon na nalagay sa matinding kahihiyan ng istasyon na ito, buhat na rin dahil sa mga anomalyang pinagagawa ng kanilang management sa loob ng maraming taon. At solidong nilinaw naman ito ni Marcoleta na hindi sila ang nagpasara sa istasyong ito, kundi ang patong-patong ng mga ebidensya na siya nagpapatunay na mayroong paglabag sa ating batas, ang ABS-CBN. Sa kanyang speech ay walang humpay niyang dinadagdagan ang mga senador na kilalang kritiko ngayon ni Pangulong Duterte na ang tanging pakay lamang di umano ng mga senador na ito sa pagdalo sa mga hearing sa Senado ay siraan lang ang pamumuno ni Pangulong Duterte. Ayon pa sa kanya, kung talagang may ebidensya ang mga senador na ito na may anomalya di umano sa pagitan ng gobyerno at ng Pharmaly, ay marapat lang na i-refer nila ang mga ebidensya na ito sa Ombudsman o DOJ dahil ito ang isa sa mga nakasaad sa mga alituntunin ng Senado na dapat daw sana ay sinusunod ng mga senador na ito. Kaya, ang tanong ngayon ni Congressman Rodante Marcoleta sa mga senador ay bakit hindi nila ito ginagawa? Dahil sa katapangang pinamalas ni Marcoleta ay unti-unti na siyang nagugustuhan ng mga tao. Ayon sa ibang mga netizens ay nasa kutwiran ang katapangan ni Marcoleta at marubdob na nagpapahayag ang mga ito ng kanilang pagsuporta kay Rodante Marcoleta.